Maraming salamat po. Morning po. Good morning! Buhay pa po ba kayo? Buhay! Kaya po makipag-usap na tayo. Umiibig. Ah, Maraming po rin. Maraming yung nag-inis ka na namin. Okay po, Ephesians chapter 4. Mga Biblia, mga kapatid. Yung ating scriptural reading din po yung ating susundan. At ganito po ang binabanggit po sa atin ng salita ng Diyos sa aklat ng Efeso. Ephesians chapter 5, verse 19 down to verse 33. Babasahin ko po ulit at sabihin na lamang po sa inyong mga mata. Ephesians chapter 5, verse 19 to 33, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, so love his wife, and the wife see that she reverence her husband. Tayo po ay sumandaling manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na aming Panginoon, maraming salamat po ngayong umaga sa katapatan, kabutihan mo sa amin, sapagkat ikaw ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Tunay, Panginoon, na napakadakila mo at napakabuti mo sa aming buhay. Pagpalain mo po ang pangangaral ng iyong mga salita, bigyan niyo po ng kapangyarihan at naway maging pagpapala sa amin ang mga mensahe ng siyang may papakayag at nawa magiging kapupulutan po namin ng aral, Panginoong Diyos, ang mga spiritual na bagay na ito, lalong-lalo na, Panginoon, sa pagbubuo ng pamilya. Pagpalain mo ang aming buhay, ikaw po siyang may taas sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Dito po sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay gusto po natin pamagatan yung ating pag-aaral ngayong umaga, Building a Strong Marriage. Building a Strong Marriage. Yung pag-i-build ng marriage, ng relationship, mga kapatid, ay hindi po yan madali. Kinakailangan pong
Kailangan po natin ng gabay ng salita ng Diyos. Hindi yan yung nagkita lang kayo ng saglit, magkakilala na kayo, ah, boyfriend, girlfriend na agad, na hindi nyo inaalam yung background ng isa't isa. So mahalaga po yung background para sa ganun po ay pagdating ng panahon ay hindi po nagsisisihan yung bawat isa. Ikaw kasi ikaw kasi Wala hong ganun. Kaya sa relationship pa lang, sa sa pagiging yung sa engagement pa lang, nagbi-build na po tayo, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, makikita po natin dito, the husband and the wife just get tired of one another and they go their separate ways. This is not a God's ideal for marriage. Yung bagong mag-asawa, na sila po ay nakakilala tapos hiwalay agad. Dahil isang gabi lang nagkakilala na may negative pala rito. Siya may negative din, hindi nagkasundo. Mga batid, yung negative at positive sa buhay ng mag-asawa ay kasama po yan sa kontrata. Tandaan natin, marriage is not just a contract. It is not just a paper contract. It is a lifetime commitment. Sabi ng mga matatanda, hindi yan parang kaning isusubo kapag napaso ay iluluwa, di ba po ba? Yun po ang madalas na napapakinggan po natin sa mga ano yan? Mga tulad. Mga matatanda. At yan po ay may katotohanan, mga kapatid. Kaya ang Biblia, naglatag po siya ng pattern. Naglatag po siya ng basis para makita po natin kung paano po natin mapalakas yung marriage relationship. Kaya una, makita po natin dito, ang isang relasyon dapat mayroong pundasyon. Tandaan po natin, a strong, the foundation of a strong marriage. Hindi yung parang nagtayo ka ng bahay na walang pundasyon. Pag dumating yung lindol, yung pagsubok ng buhay, hindi po yan magtatagal sapagkat hindi po yan nakapundasyon. Kaya sa atin mahalaga po na may pundasyon. Kaya sabi ng Psalms chapter 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain but build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. This verse teaches us the truth that every endeavor in life must be based on relationship with God. Mga kapatid, dapat sa isang mag-asawa, sa isang relationship, ang sentro po ng relationship na yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Kristo na siya po yung ating foundation. Siya po yung ating pundasyon. Mahalaga po yung foundation ng isang strong marriage. Kaya sabi ng Panginoon sabi ni David dun sa kanyang Psalms 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Mahalaga po kasi sa loob ng isang bahay, sa loob ng isang relationship, dapat po ay ang Panginoon po ang sentro ng ating buhay. Kahit anong hirap po yan, magsusurvive. Sapagkat nandyan ang Diyos na gabay, nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng pag-asa, mga kapatid. Ako, lumaki ako sa mahirap. Namulat ako sa pamilya na magulo. Walang direksyon ang family po namin noon. Nainggit nga ako sa kapitbahay namin, maayos ang pamilya, may bahay. Kami nung araw, nakatira kami sa bahay, pero pag
nakahiga, maraming bituin. Ibig sabihin, butas-butas yung ano, pag umulan, umuulan din sa loob. Shower of blessing. Sabi ko, pag dumating ang Panginoon ay panahon ay hindi magiging ganito yung pattern ng buhay ko. Hindi habang buhay na ganito. Sapagkat merong magandang ano kasi halimbawa na nakikita mo. Yun ang ano natin, gayahin mo natin. Mga kapatid, kaya yung buhay natin, hindi na nasanay din ako sa buhay na marami ang palo, maraming disiplina. Hindi ko naunawaan noon ang mga bagay na yan. Pero naging blessing po sa akin yung mga bagay na yan para maiayos yung buhay, mga kapatid. So, yung foundation, ang Panginoon. Mahalaga po ang pundasyon, ang Diyos na pinaka sentro ng buhay ng mag-asawa. Wala namang iba eh. Hindi po yung mga material na bagay. Hindi po yung trabaho. Kaya tama yung sinasabi ni Elder Ben kanina sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan dapat ang prinsipyo ng mag-asawa, na ang dapat ma-prioritize sa buhay po natin ay ang Panginoon, mga kapatid. Yung pagkagising mo ng umaga, nananalangin ka, magpasalamat ka sa Diyos, hindi ka nabangungot, hindi yung nasobran ka ng kumain, tapos pag hindi ka na nagising, ano kasing tawag doon? Na Eltor? Ha? Overdose. O na Impatyo? Hindi, meron pa yata yung namatay sa sobrang pagkain. Nabangungot ba? Bangungot po ba yun? Kaya, mahalaga po kasi yan mga kapatid na dapat pong makita. Na pangalawa na dapat na makita po natin dito, yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos. Nandiyan ang Panginoon na pundasyon. Pangalawa, yung gabay natin yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon mismo kay Joshua, sa Joshua Si Joshua ba yung kakasal? Si Jacob. Yan, hindi si Esau. Wala na bang Esau din? Wala na. Meron doon eh, pagtala, nasundan sana eh. So, meron rin yun. Joshua chapter 1. Verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Kaya yung salita ng Diyos, mga kapatid, ang isa sa mga gabay po natin, pattern po natin sa pagpapamilya. Nandyan po lahat. Kumpleto na po yung salita ng Diyos, mga kapatid, bilang batayan sa pagpapamilya. Sabi nga ng Matthew 4:4, men shall not live by bread alone, but by every word of God that proceedeth out of His mouth. Kaya nga sabi ni Joshua, sa Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Si Joshua, meron siyang napakagandang decision sa buhay. Alam nyo, sa mga mag-asawa o sa mga kakasal ka lang, once you make a decision, number one, make it personal. Kaya nga sabi ni Joshua, as for me, he is a personal.
pronoun. Tama po ba yun? Third person ba yun? O first person singular? Bahala na kayo. As for me, sinama niya and my house. Once you make a decision, number one, make it personal. Number two, make it proper. As for me, hindi lang ikaw yung naglilingkod sa Diyos. Isama mo pamilya mo. Yung sambahayan, as for me and my house, that is a personal decision. As for me and my house, we will serve the Lord. That must be a permanent decision. Di ba napakaganda yan? Na magiging pundasyon ng strong marriage relationship. Kaya makita natin yung foundation. Hindi dapat mawala ang pundasyon. Hindi pera ang pundasyon ng pamilya. Hindi po yan ang ligaya sa mag-asawa ang maraming pera. Hindi. Mga batid. Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng pera. Kailangan natin ng pera. Pero hindi yan ang dapat ma-prioritize sa buhay po natin. Yung nagbigay dapat ng biyaya ang na-prioritize sa buhay natin. Ang lahat ng bagay ay mawala. Pero ang Panginoon hindi dapat mawala yan sa buhay po natin. Pangatlong pattern, yung prayer. Kaya nga sabi nila the family that prays together stays together. Totoo yan. Kasi sa panalangin, dyan mo naipapanalangin yung kahinaan nyo. Bawat isa, naipapanalangin yung kaya kung tayo, di ba kapag nung araw, lalo na sa lumaki sa Christian family, kapag nanalangin yan ng makakasama sa buhay, Panginoon, bigyan mo ko ng tamang babae o tamang lalaki. O lalo sa mga lalaki, sabi nga, bigyan ng tamang babae ng mga kasama sa buhay. Nung ikinasal, after 1 year, natupad yung yung panalangin. Kasi laging tama ay yung babae. Hindi yung lalaki. Ay, yung prayer mo ba yun? Magre-reklamo ka, natupad nga yung panalangin Tamang babae. Kaya kung merong mali, go back to the rule number 1. Tama pa rin. Meron kaming ginawang CR dati. Yung CR, ng babae, kanan. Dito, buti na lang, kaliwa Kaya, ang nakalagay doon, men to the left. The woman is always right. Okay, pangalawa, mapatid na makita po natin. The fundamentals of a strong marriage. Kanina, kita natin yung foundation, kita natin yung pattern. Pangalawa, the fundamentals of a strong marriage. Ano ba yung fundamental? 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 5. 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 5. Now concerning the things, at tungkol sa mga bagay na sinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki, huwag humipo sa babae, datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanilang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kanilang sariling asawa, ibigay ang lalaki sa asawa, ang sa kaniya ay nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa, at gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo mamalagi sa pananalangin. Nabanggit na po yung pattern. At muli kayo ay magsama, baka kayo
tuksohin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ngunit ito ay sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. So makita po natin, mga kapatid. Pero dito po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 46, naglatag na po ang salita ng Diyos ng mga fundamentals of a strong marriage. Dito po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 6. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 6. Sa verse 4, ang sabi po niya, charity or love suffereth long. Yung salitang suffereth, ibig sabihin po niyan, this word means patient, endurance even when provoked, long-tempered. Love does not retaliate. Long-tempered. Ang pag-ibig daw ay mapagpasensya, mapagpahinuhod. Ibig sabihin po ay madaling makaunawa ng lahat ng bagay. Alam ko, mga kapatid, there was no perfect marriage, tandaan natin. Ang relationship, nagsimula yan sa engagement ring. Tama? Nagsimula yan sa engagement ring. Makikita natin yun. Ang nagsimula sa friendship, friends muna. Ano yan? Chat muna. Oo nga pala, chat eh. Wala na pala yung araw eh, nung high school eh. Pag gusto mo yung babae, magsulat ka ng pakibigay mo to kay ano ha. Kapag umuo yun eh, mag-iiba na yung lalagyan ng sulat. Bibili na yan ng mabangong linen. Na ano niya po ba yun? Sayang. Hindi nyo naabutan yung mga ganun. Tapos naka-insert doon sa talagang special yung na linen na isulat mo lahat ng gusto mong isulat doon. Sprayan pa ng kulon. Tapos, ang nakalagay po sa harap, smile before you. Kabisado. Kaya yung mga batang 60s, 70s, 80s, 90s, alam pa na nila yun. Yung mga batang 2000 na, nawala na po yun. Millennials, opo. Nung araw walang text. Pero nung araw, nung nagkaroon ng cellphone, drop call. Sino nakaranas ng drop call? Yung magtitipid ka ng load. Yung sa 5110. Kumusta? Patay. Tawag ulit. Para hindi mabawasan yung load niya eh. Kasi kung yung chat, mag-chat at mag-text ka ng araw, kapag mahaba yung word mo, piso sa isang kaltas sa'yo. Kaya drop call na lang. Wala talaga nababawasan doon para makatipid. Baba agad. Kumusta? Baba agad. Tapos tawag ulit. Kahit wala nang load yung kabila, ikaw na lang ang mabilisan lang ang sagot. Patay pag sumagot. Pag sinabi mong I love you, pag inantay mong sagot, pag-iisipan ko muna. So, charity suffereth long. Number 2, verse 4 pa rin. And it's kind. This word refers to active goodness. It is never hateful or mean. Love is kind in words and action. Yung pag-ibig, active yan ng araw. Dala ng chocolate, dala ng cloud 9, cloud 6, cloud 7, may bulak-bulak. Ayan. Basta nililigawan na. Active yan ng engagement rin. Tapos anong sumunod?
Nung nag-asawa na. Marriage, anong tawag doon? Marriage ring bang tawag doon? Engagement, tapos yung wedding ring. Mabuti na lang, alam ninyo mga kapatid, hindi ko alam yun. Wedding ring. Nung nagka-wedding ring. Tapos sa tagal, yun ang pinakamasakla, yung suffering. Nung nawalan ng budget, sabi ng asawa ko, nasaan yung sing-sing mo? Nasa bahay. Ganun ba? Pero di niya alam, nasa bahay sa laan. Ganun ba? Kaya yung wedding ring namin, nawala eh. Kaya, di baling mawala yung ring. Basta buo yung pagmamahalan, mga batid. Walang katapat yun eh. Hindi nakukuha yan sa simbolo. Ang daming pasimbo-simbol eh. Yun pala eh, pagdating ng panahon, hiwalay naman agad. Kaya nga sabi natin, ang marriage ay, it is a lifetime contract till death do us part. Number 4, verse 4 pa rin ng 1 Corinthians 13. Hindi madaling magselos. Envy not. True love is not jealous. Instead of being jealous, when others prosper or excel, love is pleased when they do well. Pero yung pagsiselo, ang ibig sabihin niyan, yan ang pamitain, sign, na mahal mo yung tao. Na ibig sabihin, hindi siya pwedeng magmahal ng iba. Dapat kuwanin lang, isa lang. Kuwanin, hindi tuning, training, puring, pining. May pang-anim pa eh. Tapos may owning, meaning, yung siyam. Nung pang-sampu na, natanim na. Kung hindi ka matanim, mapraning. Yun ang mahirap. Kasi hindi naman healthy relationship ang ganyan. Dapat ang bawat sa inyo, ang bawat isa, magkaroon ng satisfaction sa isa't isa. Mga batid. Wanted not itself. Sabi ng verse 4. Literally, this freshness does not make a parade. Love does not brag. It does not draw attention to itself or to what it is doing. Verse 4. It is not puffed up. Love is not arrogant or proud. It does not demand to be number one. Verse 5. It does not behave itself unseemly. Love is never rude, but it always treats another with compassion, consideration, and respect. Isa ito sa fundamentals of a strong marriage na ang mag-asawa hindi po dapat nawawala ng respeto sa isa't isa. Meron ba kayong di ba ang hirap na mag-asawa ay nagmumuraan? Mura na lang, dati nagmamahalan. Dapat yung value ng relationship tumataas. Hindi bumababa, hindi nagde-depreciate. Nung araw naliligaw ka pa lang, talagang todo suyo ka eh. Nakakamada at ano. Pati bulaklak. Meron yan. Pero ngayon, iba ng bulaklak. Bulaklak na lang ng saging. Ay puso ng saging. Verse 5. It seeketh not her own, sabi po ng Biblia. True love is never selfish and self-centered. Yung pag-ibig, hindi po dapat yan selfish at saka self-centered. Ang tawag diyan ay narcissistic relationship. Yan po ay iwasan ng mag-asawa yung pagiging narcissism. Mag-research po kayo about narcissistic relationship.
Baka yung asawa mo mayroong ganyan character. Ano yan, napaka hirap po yan kapag nakapag-asawa ka ng ganyan. Yung gusto niya, gamitin ka lang pag gusto niya. Pag nagsawa, hanap ng iba, ganun. Ang tawag na relationship ngayon ay yung kanta ng Leron-Leron Sinta. Umakyat ng papaya, dala-dala'y busgo. Nabali ang sanga, tapos kapalaran, umanap ng iba. Hindi ho, ganun ng relationship eh. There must be a fundamentals. Makikita mo yung mga basic character, dapat naka-implant, dapat yan, naka-imprint, dapat po yan sa relationship. Yan po dapat yung gabay po natin, yan po yung dapat pattern po natin para hindi po tayo maligaw ng tamang landas. Pinaka-kompas ng buhay yan para hindi tayo mawala, mga kapatid. Nung pinakasalan mo, putis Amerikana. Nung nag-asawa na, nagka-problema, putis Africa. Kasi napabayaan mo. Tapos kapalaran, humanap ng iba. Hindi ho, gano'n. Mga kapatid, kung pwede nga lang na yung asawa nyo, pabilan nyo ng mga pang-maintenance ng yan, pampaganda kung maaari. Bigyan nyo ng gluta. Spencer, yan. Maganda Spencer, pampabata. Para hindi niya mawala yung kanyang kagandahan. May English yan yung nawala ang kagandahan. Alam niyo anong English na nawala ang kagandahan? Nawala yung pagkabata. Ang tawag dyan sa English, lost yan. Yung asawa ko, bata-bata nito Nawala yung kagandahan. Hindi na nakakaakit. Pinakasalan mo, ganda-ganda nun Na-overuse, na-overabuse. Hindi na-maintain. Anong tawag doon? Dinalos yan. Okay. It's not easily provoked. Verse 5. It's not easily provoked. Hindi yung basta nagagalit. True love keeps no record of evils done to it, but it willingly endures all slight and injuries. It is not irritable. Kaya minsan sabi ko sa asawa ko, anong ayaw mo sa akin na ugali? Baklasin ko. Hindi, totoo yan. Kasi sa sarili mo, hindi mo nakikita yung mali mo. Kaya ang sinasabi mo, lagi ikaw ang tama. Yan nagsisimula ng alitan ang World War III. Dahil yung isa, ang tingin sa'yo, puro mali. Siya, puro tama. Wala naman mali yan Tanggapin mo. Kasi ang relationship minsan, parang yan, pag nagkatabi, pag nag-away yan, two-sided coin. Alam niyo yung two-sided coin? Pag nag-may war, parang nagpabigan ng kalikunan. Yung ibig sabihin ng two-sided coin. Dahil galit, parang kabuhay. Pahalan din ko sa buhay ko. Hindi ko ganun Sabi ng Biblia, bago pa man lumubog yung araw, dapat nagkasundo na kayo. Amen. Nagka-reconcile. Verse 5, thinketh no evil. It takes no worthless inventory. Two thoughts are in mind here. First, genuine love does not attribute evil motives to people. Second, genuine love does not keep a record of evils done to it. It does not hold a grudge. Alam nyo, para hindi po magselos yung asawa nyo, huwag kayong maglagay ng password. Minsan ito ang dahilan ng maraming away Hindi na yung pera. May kachat na iba
Sino yan? Boss ko to. Ano? Ang heart pa. Meron. Nag-heart pa. Hindi na dapat titigin ng iba eh. Road number one. Kaya mahalaga po kasi na maunawaan natin kung saan tayong lulugar, mga kapatid, para mapanatili yung kapayapaan sa loob ng sambahayan. Para hindi lilipad yung kaldero, kasirola, arinola, tinidor, kutsara. Mahalaga po yan. Think it no hindi. Hindi ako naglalagay ng password eh. Oo. Kasi sabihin ng misis ko, sino yan? Ano ko yan? Tita ko yan. Bakit may tita ka ba na kaedad mo? Oo, meron. Kaedad ko. Halos kasi yung mga kamag-anak namin, mga tita ko. Kaedad ko talaga. Classmate ko pa nga yung ito eh. May palusot, ano? Rejoice not in iniquity. Love does not rejoice in sin. Verse 6, rejoice in the truth. It rejoices when truth is proclaimed. When truth wins the victory, love is glad for the truth, even when the truth hurts. Love is glad when the truth wins the day. Alam niyo, yung katotohanan lang naman yan eh. Dapat makita. Yung ang pag-ibig dapat merong ano yan, MU. Dalawang klase ng MU. Yung isa, yung positive, mutual understanding. Ay yung negative, misunderstanding. Pero kadalasan, ang misunderstanding, kumbaga hindi lang kayo nagsasalubong ng salita. Pwede naman yalan yan eh. Para MU ulit. The husband is commanded to love his wife with every fiber of his being. Ephesians 5:25, 28, and 31. Ephesians 5:25. Husband, love your wife, even as Christ also loved the church. Meron na po tayong example po ito, halimbawa, na ang ating Panginoon Kristo na inibig niya ang iglesia at ibinigay ang kanyang sarili sa kaniya. Kaya yung makita dapat sa buhay mag-asawa yung pag-ibig ng ating Panginoong Yesu Kristo. And the wife is commanded to love her husband. A home filled with love is a home filled with the essence of heaven. Alam nyo, kahit na mahirap ang buhay, kung mayroong maayos na pamilya, maayos na tahanan, maayos na relationship, panalo na po tayo noon, mga kapatid. Opo. Makita rin po natin dito yung loyalty. Loyalty ng bawat isa. Ephesians 5:31. Ephesians chapter 5 verse 31. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. 1 plus 1 equals 1. They shall be one flesh. Hindi yung 1 times 1 times 1. Equals 1. Merong merong triangle. Meron daw klase, tatlong uri ng triangle eh. Sa mathematics. Alam nyo yun? Yung una ay equilateral triangle. Ano yung pangalawa? Ano po? Quadrilateral triangle. Ito yung pinakamalupit. Mga kapatid. Yung love triangle.
Talagang hindi mo maiaayos ang sarili mo dyan. Magkakaroon ng depression yung sa relationship. Oo. Kaya sa buhay na mag-isa ka, mag-asawa, ingatan yung bawat isa. Talagang bakuran ng pananalangin ang isang relasyon. Mga kapatid. Hindi yung konting problema lang, uwi na agad sa bahay, mag-empake na agad, lagi ka na lang ganyan. Di ba? Uwi na ko sa nanay ko. Yung ibig sabihin, yung salitang join po rito, they were joined together, means to be glued. The idea of two things being they are bonded together in such a way they cannot be torn apart. It is a, it is a bond so strong and so deep that you cannot tell where one begins and the other ends. Beareth all things, sabi ng Biblia. Loyal even when things are tough, it does not walk out in the day of trouble. Yung darating ang panahon ng matinding subok, darating yung panahon na ayaw nyo na sa isa't isa. Talagang didiktahan ka ng kaaway eh. Pero ang tunay na pag-ibig, sabi ng Biblia, it beareth all things. And then next, believeth all things. Loyalty, believe in one mate. It trusts them. Hopeth all things. Loyalty never looks for the worst in them, but only believes the best. Endureth all things. Loyalty sticks it out. Loyalty does not abandon the fault. Respect. Yung mutual respect is fundamental, mga kapatid, for any marriage that expect long-term success. Several passages speak about this matter. And then pangatlo, na makita po natin, marami pa sana yan, pangatlo po, the fruit of a strong marriage. Yung bunga ng isang matibay na pagsasama. Una, the foundation of a strong marriage. Pangalawa, the fundamentals of a strong marriage. At ang pangatlo, the fruit of a strong marriage. Ano ba yung outcome? What will be the outcome of all the love and effort in a marriage? A strong marriage will bear fruit to the glory of God. Yan po ay nagbe-bear fruit. Nagbubunga po yan para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Yun po yung glory, yun yung center ng strong marriage relationship. Yun po yung magandang bunga, mga kapatid. A strong marriage sanctifies the home. A marriage that is lived out according to the principles of the Word of God. Marriage is that keeps God at the center. It produces a home where Jesus is King and God is sovereign, mga kapatid. Strong marriage glorifies the Savior. Not only that strong marriage sanctifies the home, it is also glorifies the Savior. Ephesians chapter 5 verse 32. Ephesians 5:32. This is a great mystery, but I speak concerning Christ, sabi ni Pablo, and the church. Dapat ang maluwalhati ay ang Diyos na nagbigay ng lahat ng mga bagay. And then pangatlo na makita po natin, a strong marriage witnesses to the Lord. Dapat
yung bawat pamilya ng Primitive Baptist believers ay magiging witness, magiging saksi sa magulong sanlibutan na ating ginaganawa. Kaya yung strong godly marriage ay mahirap i-build po yan kung wala ang Diyos na pundasyon natin, kung wala ang salita ng Diyos na magiging pattern natin, at wala ang panalangin na magiging ah, gabay po natin sa araw-araw. Kaya kung isipin po nyo, tignan po ninyo mga kapatid, yung marriage, yung strong marriage, hindi lang siya nagtapos doon sa verse 33, kundi tinuloy niya pa doon sa Ephesians chapter 6 verse 1. Yung strong marriage, yung fruit ng strong marriage, it instructs the next generation. Ano yung instruction niya sa next generation? Ephesians chapter 6 verse 1. Ito nga. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment, with promise, that it may be well with thee, that thou mayest live long on the earth. Kaya makita natin yung fruit of a strong marriage, nakakapag produce siya ng kwalidad, isang quality that instructs the next generation. Kaya tayo mga kapatid, hindi ho tayo dapat matakot na magdisiplina sa mga anak sa tamang palo, pangangaral ng salita ng Diyos. Tamang gabay. Ang marriage, it is one of the greatest gifts God ever gave to humanity. But it is truly beautiful when it operates like God intended to. Kaya mga kapatid, ay ito po ay isang biyaya ng Diyos sa atin na hindi po dapat mawala yung mga bagay na ito, at ang panalangin po natin nawa ay makita yung tatlong bagay na ito in our marriage. Ating uulitin yung tinatawag po natin the foundation of a strong marriage, none other than the Lord Jesus Christ. And then the fundamentals. Kung papansinin niyo po yung fundamentals of a strong marriage, pinaka-greatest character na meron dyan, love is the greatest of all. Faith, hope, and charity, but the greatest is love. And then pangatlo, yung fruit of a strong marriage. It sanctifies the home, it glorifies God, it instructs the next generation. At nawa, naging blessing po sa atin ang salita ng Diyos. At nagpalain po tayo. Okay, maraming salamat po, Pastor Rene. Napakagandang mensahe po ng ating po. At meron pa po tayo isang script po.